Hallelujah! Praise the name of the Lord. Salamat sa Diyos sa panibagong umaga. Ako ay nagising. Panibagong umaga na naman. Thank you, Jesus. Sa iyong kabutihan. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord, Jesus Christ. Thank you, Jesus. Yes, Lord, it's Wednesday morning here in Houston, Texas. Thank you, Lord Jesus. Father God, in the name of Jesus, salamat po sa panibagong umaga. Yes, Jesus. Hallelujah. King of Kings and Lord of Lords. Salamat, Lord, sa imong kaayo, sa among mga kinabuhi. Sa iyong kabutihan, Father God, thank you so much. For you are good at all times. Thank you, Lord. Nandito na naman kami upang ikaw ay aming sambahin. Yan ang batayan ng ating pananampalataya, John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish but have everlasting life. Hallelujah. Praise the Lord. Ayan. Happy moments. Praise God. Difficult moments. Seek God. Quiet moments. Worship God. Painful moments. Trust God. And every moment, thank God! Hallelujah! Ayan, welcome dito sa ating live. Ngayon ay Wednesday morning in Houston, Texas! Yoo-hoo! Welcome Facebook joiners and viewers and YouTube viewers. This is Tita Bets fresh from the bed. Hallelujah! Ayan, magpuri tayo sa Diyos, mga ka-Team Jesus. Purihin natin ang ating Panginoong Diyos Ama sa pangalan ni Jesus. Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundong ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Yes, Lord. Thank you, Lord. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, na bago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Yes, Lord Jesus. Thank you, Lord. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya.
sa'yo umapaw ang aking saya. Pagmamahal niya ang nadarama, kay ganda ng buhay na nasa kanya. Purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Ito ang aming mga puso, Lord. Aming binibigay sa inyo ang aming mga katawan, ang aming mga buhay para sa iyong kapurihan, Panginoong Jesus. Maraming salamat sa ligtas at sa maayos na pangangatawan, Panginoong Jesus. Salamat sa iyong banal na Espiritu na naggabay sa amin sa buong araw. Maraming salamat sa iyong billions of angels na nag-iingat sa amin. Father God, in the name of Jesus, maraming salamat po. Ang lahat ng mga papuri at parangal ay aming ibinibigay sa inyo. Thank you for your faithfulness, Father God, in the name of Jesus. Holy Spirit, thank you. We welcome you in our midst today. Ang sabi sa salita ng Diyos, 2 or 3 gathered in your name, you are in our midst. So ngayon ay dinideklara namin, kinikilala namin ang presensya ng banal na Espiritu. Let's welcome the Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Hallelujah, Lord. We worship you in spirit and in truth. Holy Spirit, buksan mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso. Gawin mo kaming karapat-dapat sa trono ng kaawaan ng Diyos Ama. Linisin mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso. Itago mo ang iyong lingkod sa krus ni Panginoong Jesucristo na hindi ako ang makikita, kundi ang makikita ay ang Diyos Ama, ang kanyang kabutihan, ang kanyang kaawaan, ang kanyang pagmamahal na walang hanggan. Father, thank you that you are in control of everything. Take your time. Take control of our time, Lord, ang aming schedule, Father God, in the name of Jesus. Holy Spirit, ikaw po ang bahala.
at mangusap ka sa amin. Dinideklara namin na ang live na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus. Maraming salamat at kami ay natuto sa yung mga salita ng nakarang araw. Ngayon ay excited na naman kami kung ano naman po ang mensaheng nais mong iparating sa bawat isa. Lahat ng pasasalamat, papuri at parangal ay aming ibinabalik sa Diyos Ama sa pangalan ni Jesucristo at ng banal na Espiritu. Amen! Praise the Lord, Jesus Christ. Salamat sa Diyos. At tayo ay muling nagising, mga ka-Team Jesus, upang pag-aralan, upang sundin ang kalooban ng ating Panginoong Jesucristo. Ayan. Okay, so dito na tayo sa dito tayo sa ating Biblia. So, tapos na tayo sa 1 Corinto chapter 10. Tapos na, no? At ang mensaheng nais iparating ng ating Panginoong Jesucristo ay yung yung hindi lang ating sarili ang ating titingnan, kundi ang kapakanan din ng iba. Kaya bilang mga Kristiyano ay nagiging selfless. Ang mga Kristiyano ay nagiging selfless. Bakit selfless? Sapagkat hindi lamang ang ating mga sarili, ang ating mga iniisip, kundi ang iniisip din natin ay ang paniniwala o kaya ang kapakanan ng ibang mga tao, lalo na ang mga kapwa natin Kristiyano, na hindi sila matisod sa ating mga salita, sa ating mga ginagawa, at sa ating mga practices, no? Na hindi sila matisod sa atin, mga ka-Team Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Salamat, Lord, sa iyong mga paalala. Ayan. So, dito na tayo sa 1 Corinthians chapter 11. Ayan. So, 11 na tayo, mga ka-Team Jesus. Ang pagtatakip sa ulo kapag sumasamba. So, ito ay ginagawa nila, no, ng mga Hudiyo. 11 ngayon ay 3, 5, 25. Okay. Dito tayo sa 11, verse 1. 11, verse 1, maikli lang naman ito. Verse 1 to verse 16. Ayan. Ayan, sige, tingnan natin. Sabi dito sa verse 1, chapter 11, 1 Corinto chapter 11, verse 1. Kaya nga, tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Ang pagtatakip sa ulo kapag sumasamba. Verse 2, pinupuri ko kayo dahil lagi ninyo akong inaalala at sinusunod ninyo ang mga itinuturo ko sa inyo. 3, ngayon, gusto kong malaman ninyo na si Kristo ang ulo ng bawat lalaki, at ang lalaki ang siya namang ulo ng babae, at ang Diyos naman ang ulo ni Kristo. 4. Kung ang isang lalaki ay nananalangin o nagpapahayag ng mensahe ng Diyos na may takip ang ulo, nagdadala siya ng kahihiyan sa kanyang ulo na si Kristo. Ang babae namang mananalangin o nagpapahayag ng mensahe ng Diyos na walang takip ang ulo, ay nagdadala ng kahihiyan sa kanyang ulo na walang iba kundi ang lalaki. At para na rin siyang nagpakalbo. 5 or 6. Kung ayaw magtakip ng ulo ang isang babae, magpaputol na lang siya ng buhok. Ngunit kahiya-hiya naman sa babae ang magpaputol ng buhok o magpakalbo. Kaya dapat siyang magtakip ng ulo. Hindi dapat magtakip ng ulo ang lalaki kapag sumasamba, dahil siya'y larawan at karangalan ng Diyos. Ngunit ang babae ang karangalan ng lalaki.
sapagkat hindi naman nilikha ang lalaki mula sa babae, kundi ang babae ang nagmula sa lalaki. 9. At hindi naman nilikha ang lalaki para sa babae, kundi ang babae para sa lalaki. Kaya dapat magtakip ng ulo ang babae upang makita maging ng mga anghel na nagpasakop siya sa kanyang asawa. 11. Ngunit dapat ninyong tandaan na sa buhay natin sa Panginoon, kailangan ng babae ang lalaki at kailangan din ng lalaki ang babae. Dahil kung nagmula ang unang babae sa lalaki, ang lalaki naman ay ipinanganak ng babae. At ang lahat naman ay nagmula sa Diyos. 13. Kayo na rin ang magpasya. Kaaya-aya ba na makita ang isang babae na nananalangin ng walang takip sa ulo? Natural sa isang lalaki na maiksi ang buhok dahil kahiya-hiya kung mahaba ito. Ngunit karangalan ng babae ang pagkakaroon ng mahabang buhok, sapagkat ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang buhok bilang pantakip sa kanyang ulo. Kung mayroon mang gustong makipagtalo tungkol dito, wala na akong masasabi dahil ito ang aming nakaugalian at ito ang sinusunod ng mga iglesia ng Diyos sa kahit saang lugar. Ayan. Holy Spirit, maraming salamat sa iyong mga salita at turuan mo kami kung anong nararapat, anong mensaheng nais mong iparating sa passage na ito. In Jesus' name, Amen. Okay, tingnan natin ang mensahe ng Panginoon dito, ang pagtatakip sa ulo kapag sumasamba mga ka-Team Jesus. So ito yung kaya nga yung mga Katoliko no, dati naalala ko yung nanay ko ay pag nagsisimba sila ay mayroon silang takip dito sa ulo no, mayroon silang takip, parang takip dito sa ulo. So yun ay nakuha nila ang tradisyon na yan mula sa lumang tipan o mula sa mga Hudiyo na sila ay nagtakip dahil bilang pagrespeto sa kanilang mga asawang lalaki, sapagkat ang mga asawang lalaki ay representative ito ni Kristo. So ngayon, ang sinasabi dito kung paano sila nagsisimba sa kanilang kaugalian. Sabi nga ni Pablo, kung mayroong gustong, kung may gustong makipagtalo, wala na siyang masabi nito sapagkat yun ang kanilang nakaugalian. Kaugalian nila yun na ganon ang ginagawa nila sa mga babae nila dahil sa kanilang kaugalian sa mga Hudyo, ang mga babae, mga ka-Team Jesus ay ano lang sila, yung they do not have the equal rights. No, they do not have the equal rights kasi nga ang babae ay nilikha mula sa lalaki. Kaya tayo mga babae ay nagpapasakop tayo sa ating mga asawa. Sabi mo, o paano yan si Tita Vits? Sabi ko, Lord, paano naman ako, Lord? Nangangaral naman ako, ginagamit mo naman ako para mangaral. Hindi naman ako nagtatakip sa aking ulo. Kung ako'y nangangaral, wala ka namang sinasabi sa akin na takpan ko yung ulo ko. Paano ba yun? Ano ba ang pakahulugan nun? Kasi yun ay submission natin sa ating lalaking asawa sapagkat yung ating lalaking asawa ay nagsasubmit din yan doon sa Diyos Ama. So ang ulo ni Kristo ay galing sa ulo ng Diyos Ama. So ang ulo ng ating mga asawa ay galing kay Kristo. Si Kristo ang ulo ng ating mga asawa at bilang pagrespeto ay kailangan tayo mga babae na nanggaling doon sa lalaki ay dapat na magtakip ng ating mga ulo bilang pagrespeto. Kaya nga ang sabi doon, ang ating buhok, ang buhok natin, yun ang ginamit ng Diyos upang bilang takip sa atin. Ngayon, sabi ko, paano ako, Lord? Ibig bang sabihin dito ay kahiya-hiya? Kahiya-hiya naman sa babae ang magpaputol ng buhok. O sabi dito, asa na yun?
Ang babae namang mananalangin o magpapahayag ng mensahe ng Diyos na walang takip ang ulo ay nagdadala ng kahihiyan sa kanyang ulo na walang iba kundi ang lalaki. So sabi ko, paano ako, Lord, ngayong nangangaral ako, ginagamit mo ako bilang evangelist at hindi naman ako nagtatakip ng aking ulo. Ang sabi sa akin ng Holy Spirit, hindi ka nagtatakip sa iyong ulo sapagkat nagbigay ng authority ang iyong asawa. Okay? So yung husband mo, bilang ulo mo, ay binigyan ka ng otoridad na gawin mo ang pangangaral sa salita ng Diyos. Na ibig sabihin nun, sapagkat ang aking asawang lalaki ay nagbigay sa akin ng otoridad. He consented me. He authorized me. So, hindi ako ang nakikita dito, kundi ang aking asawa si Brian at si Jesucristo. 'Di ba? Anong sinasabi ko doon kapag tayo ay nagdarasal? Father God, itago mo po ang iyong lingkod. Ang iyong lingkod sa cross ni Panginoong Jesucristo na hindi ako ang makikita, kundi ang makikita ay ang Diyos Ama, ang kanyang kaawaan. So ako ay nakatayo sa inyo ngayon, sa harapan niyo, nakaharap, sapagkat mayroon akong authorization o kaya'y consent mula sa aking asawa na gagawin ko ito. Sa makatuwid, I represent my husband as a represent of Christ. Naintindihan natin 'yon. So, kaya nga anong sabi sa akin nung Lord, nung ako'y nagturo bilang professor doon sa St. Louis, sa Baguio. Kahit doon sa University of San Carlos sa Cebu nung ako'y magturo. Nakita ko ang talino ng mga tao. Sabi ko, I am intelligent on academics, no? Yan, nag-doctorate ako, na ganito ako, ganyan. Masters, nag-doctorate. Ang dami mong alam tungkol sa mundo. Pero pag ako ay nagtuturo sa mga estudyante sa kolehiyo, ng wika, no, ng language, ng ganito, iniisip ko, ano ang halaga ng pagkatuto ng mga batang ito kung hindi naman nila kilala si Kristo? Kung wala naman silang personal na relasyon kay Panginoong Jesucristo. Kahit gaano tayo katalino, ang sabi sa salita ng Diyos, ang katalinuhan ng tao ay kamangmangan sa harap ng Diyos. So gaano tayo, alimawa ako, gaano man ako katalino na ang galing ko sa mga ganito, gumagawa pa kami ng sarili naming mga aklat na pinapublish namin, ganun doon sa Pilipinas. No? Pero gaano man katalino ang isang tao kung wala siyang personal na relasyon sa Diyos, ay everything is in vain. Walang halaga. Walang halaga ang lahat. So naisip ko, Lord, useless man tong aking pagtuturo kasi ang mga batang ito, magaling sila. Ang lalaki ng mga grades nila, 1.0 kasi malaki din ako magbigay ng mga grades. Hindi ako kuripot pagdating sa grades. Kaya gustong-gusto ako ng mga estudyante ko dahil ang laki ng mga binibigay kong grades. O kung gusto nyo ng, sige, basta matuto ka, basta nandito ka sa loob ng klase ko, basta nag-participate ka, laki ng mga grades, kino-compute ko, no? Malalaki nilalagay ko, 100, 99, 95, 96. Kaya ang lalaki ng mga grades ng mga estudyante ko, 1.1, 1.2. Anuhin ko yung mga grades ninyo, no? So, ang gagaling ng mga estudyante, ang tatalino nila ng mga estudyante sa University of San Carlos, hindi ka naman basta-basta makapasok dyan, maging sa university, maging sa St. Louis University sa Baguio. Ang gagaling ng mga estudyante. Iniisip ko, what's the use? What's the point of teaching them
sa ganitong mga bagay, sa ganitong mga pag-aaral, kung personally, wala naman silang totoong relasyon kay Kristo. Ang gusto kong ipangaral, ang gusto kong ituro, Lord, ay yung tungkol sa iyo. Ang gusto kong ituro ay tungkol sa pangangaral mo, tungkol sa salita mo, tungkol sa iyong balita. Yun ang gusto kong ituro. Nang sa ganun, magkaroon ng halaga ang anumang karunungan, mayroon ako. Oh. So, nawalan ako ng gana na magturo sa secular. Dahil doon sa St. Louis, ang laki ng sahod ko doon sa St. Louis. At magaan lang ang trabaho ko. Wala akong advisory, walang mga ganyan, kagaya sa high school, no? Na ang daming mga forms na gagawin, ay naku po, walang tulugan. Pero ako, simple lang ang trabaho ko. Dahil nga, mataas na yung aking experience at yung aking ranking ay mataas na dahil sa aking pinag-aralan. To God be the glory. Pero inisip ko, wala mo itong halaga ang lahat ng to. So, ang daming mga estudyanteng nasa aking kamay. I think 500 students. 10 na mga sections. 500 or less. Yan, every semester. Ang daming mga estudyante. Pero, anong halaga ng pagkatuto ng mga estudyanteng ito kung wala naman silang personal na relasyon kay Kristo? Ang aking desire, sabi ko sa Panginoon, ang desire ko, Lord, ay ang ituturo ko, ay ang iyong mga salita. At sabi ng Panginoon, hindi ka pwedeng magturo dahil babae ka. Unless, magturo ka kung mayroon kang asawa na yung husband mo ang nagbigay sa iyo ng authority to go ahead. I am praying for you. I am here to support you. I am praying for you for the anointing of the Holy Spirit to you. So, paano ko magawa yun? Yun ang aking dream. Yun ang aking sabihin natin, ang aking heart's desire. Na ang aking pagtuturo ay hindi sa secular, na ang mga bagay na ito, ang mga ganyan, ang research is this, ang mga part of research and how to do this. Anong halaga ng lahat ng mga yan kung wala ka namang relasyon kay Kristo? So, I felt empty. Naging empty ang puso ko pag ako'y nagtuturo. Kaya, sabi ko, Lord, anong gagawin ko dito? I am empty. So, yung mga time na yon ay pinadala ng Diyos si Tito Brian. Doon sa Isaiah, may pangako ang Diyos sa akin. Ang sabi niya, I will send a man from the east to fulfill my promise to you. To fulfill your desire. At ang desire ko ay magturo kagaya ng ginagawa ko ngayon. Hallelujah. No? So sabi ko, sino yung man from the east? Man from the east. Tapos yung mga kasama ko doon sa St. Louis ay ginawa nila ako ng online ang tawag nun, online account doon sa filipina.com. May mga Christians ang mga nandoon Marami ako doong mga admirers na nagbibideo sa akin na gustong pumunta sa Pilipinas galing sa iba-ibang bansa, lalo sa Amerika. Pero ang iniisip ko, ang sabi ng salita ng Diyos sa Isaiah, He will send a man from the east to fulfill. Yung pangako niya sa akin, yung desire ko na magturo. No? Kasi hindi ako pwedeng magturo kung ako lang at yung aking asawa ay hindi nagbigay sa akin ng consent o ng authority. Kaya, habang ako'y nagtuturo, ay hinihintay ko ang pagkakataon na yan kung sino ang sinasabi ng Diyos na from the east. Ngayon, nakilala ko si Tito Brian, na persistent si Tito Brian na ganito, ganyan, no? Sabi ko, from the east. Hindi ba yan from the east si Tito Brian? Galing man yan sa Amerika man yan. Di man yan east ang Amerika. North man yang Amerika. North man tong Amerika. Hindi man to east.
Kalimutan ko na si Tito Bryant ay isang Pinoy. Si Tito Bryant ay galing sa Visayas, galing sa Ilonggo. Si Tito Bryant galing sa Bacolod. Ang Pilipinas ay East. Iniisip ko, from the East, ang East is tayo, Asia man ang East. Maybe Japanese, maybe Chinese, maybe Singaporean, or from the East. Pero ang pinadala ng Diyos ay si Tito Bryant from the East, from the Philippines. Made in the Philippines. Galing sa Bacolod. Ang talino niya ni Tito Bryant, galing sa Bacolod, pero nag-aral yan siya sa UP Diliman ng physical therapy. Ayun. At noong nangyari na ngayon, na-share ko na sa inyo, nagkaroon ako ng vision, at yun nga, si Tito Bryant, pinadala ng Holy Spirit, ang sabi niya, ito ang lalaking pinadala ko upang mag-confirm, upang mag-authorize sa iyo na magturo ka. So, hindi ko pa yun na-realize. Kasi yung dream ko na yun ay, nung hindi na ako nagturo, para nakalimutan ko na yun, na iniisip ko, it might be impossible. Paano ako magturo? No? Paano ako magturo? Pero napakabuti ng Diyos na nung dinala na niya ako, ay unti-unti na naman niyang ibinigay sa akin yung desire na yun, na mag-share ka sa salita ng Diyos. Kasi yon ang iyong katawagan. Bago ka umalis ay na-ordained ako ng aming pastor, ng aming senior pastor, na you are an evangelist. Go to the world, share the word of God. So, unti-unti na namang binuhay ng Holy Spirit sa akin ang aking katawagan, ang aking dream, ang aking desire. Sabi ko, paano ko gawin yun? Hindi alangan naman na, hindi man ako, sabihin natin, wala man akong confidence to speak to these people dito sa Amerika na mga English, mga itim, mga ganyan na hindi ko halos maintindihan ang kanilang mga English. Nung unang taon ko rito ay ano talaga ako, yung nag-struggle ako na maintindihan yung mga sinasabi ng mga taong ito dahil hindi ko maintindihan ang kanilang mga English. Lalo na yung mga Black Americans, no? Ang hirap intindihin pag nakikipag-usap ka. Nag-struggle ako doon. Paano? Anong gagawin ko? Pero ang Panginoong Diyos Ama, no, ang Holy Spirit, mayroon siyang sariling paraan. May sarili siyang paraan. Sabi niya, magbukas ka na sa YouTube. Dito, magawa ka ng Word of God. Ito, dati na yung YouTube ko. Sige, ilagay ko nga sa YouTube tong ganito, yung Word of God, na andito na ako, ganyan. Magbukas ka sa YouTube ng account. Mag-share ka doon sa Word of God. Kaya doon tayo nag-umpisa. Na sinanay ako ng banal na espiritu muna. Ilang taon yun, no? 1 year, 2 years. Na kung saan ay hindi muna nakikita ang aking mukha, kundi ano lang muna yung mga video-video na ganito, gano'n, na ganyan. Hanggang sa sinabi na ng Holy Spirit na, okay, i-launch mo na ang iyong daily Bible study. Dahil ready ka nang humarap. At binigyan ka na ng authority ng iyong asawang lalaki to do it. So kaya nga nangyari ito ngayon. Ito ang fulfillment ng aking desire. Ito ang satisfaction ng aking dream, ng aking pangarap na maibahagi ko sa mundo ang salita ng Diyos. Pero hindi ko magagawa yan kung ang aking asawa ay tutol sa aking gagawin. Sapagkat ito'y magiging kahiya-hiya. Kasi nga, hindi ako pwedeng tumayo na wala doon yung authority, yung consent ng aking asawang lalaki sapagkat siya nga ang authority ng bahay. Di ba? Yung mga asawa natin
ang authority natin dahil tayo ay nanggaling sa kanila. So nagugulat ka na, magugulat ako, wow! Hallelujah! Nangyari na yung pangako ng Diyos sa akin, nangyari na yung pangarap ko na ang saya-saya ko na kontintong ako na, hallelujah, andito ako. Thank you, Lord. Na gigising ka ng maaga. Bakit ka gigising? Hindi ka gigising dahil kung ano, kundi gigising ka dahil mangaral ka, dahil gagamitin na naman ng Diyos ang boses mo upang sa ganoon ay may mga buhay na mababago kasama na ang buhay mo na magbaguhin niya dahil sa kanyang mensahe. Maaring kaunti lang ang mga nandito na nakikinig. Subalit, behind the scene, hindi natin alam, makikita ninyo dyan, umabot na siya ng 300, 400, whatever, 500 views. Hindi natin alam kung sino-sino ang tinatawag ng Diyos, ng banal na Espiritu, upang ang ating live, ang salita niya ay maririnig sa taong gusto niyang iparinig ito, na kung saan yun ang kanyang kailangan upang siya ay ma-encourage, upang siya ay mabigyan ng pag-asa, upang siya ay matuto sa salita ng Diyos. To God be the glory. So, biruin mo yun. Yung bang, as you go along with the plan of the Lord, as you go with the flow of the Holy Spirit, na hindi ka nagmamadali, na hindi mo iniisip na gusto ko na talaga, ngayon na, gusto ko nang magsalita, gusto ko nang humarap sa pulpito, ngayon na. Hindi ako nakaharap sa pulpito sapagkat wala naman tayo sa church. Nandito tayo sa live at kaya nga ito yung ating podcast, no? So hindi ako humarap dito na walang consent sa aking asawa. Kaya nga, kailangan tayo, di ba? When we get married, we are two but one. So, hindi tayo pwedeng tumayo, hindi tayo pwedeng magbahagi sa salita ng Diyos kung ang ating mga asawa ay tutol sa ating mga ginagawa. Sapagkat half tayo half ang ating kalahati ay sa asawa natin. Kung ang ating kalahati ay umaayaw sa ating mga ginagawa, hindi ito maging kapuri-puri sa harap ng Diyos, magiging kahiya-hiya tayo. Kasi hindi tayo ang Pangulo. Naintindihan natin yun? Kayong mga lalaki, kayo ang Pangulo you're the head of the family. Under kayo ni Kristo. At ang inyong mga asawang babae ay nasa ilalim ninyo. So bilang mga lalaki, kayo ang nagdidesisyon sa inyong mga pamilya with the prayer and support of your wives. Kaya nga, kayong mga babaeng asawa na hanggang ngayon ay hindi pa nyo kasama ang inyong mga asawang lalaki na sabay kayong magpuri sa Diyos sa espiritu at sa katotohanan, hindi pa nila naintindihan ang inyong katawagan, ang mensahe ng Diyos. Kailangan ninyo silang ipagdasal nang sa ganoon ay mangyari ang kalooban ng Diyos Ama sa mga buhay ninyo. So kung ang inyong mga asawa, kahit sabihin mo, bakit ito lang asawa ko, ganito, ganon, ganyan, ganyan. Kung ang inyong mga asawang lalaki, kahit ganoon man ang sitwasyon ng buhay ninyo, kahit ganoon man kasimple ang inyong buhay, kahirap ang buhay ninyo, kung ang inyong mga asawa ay mga Kristiyanong kagaya ninyo, gumagaan ang ating pakiramdam, gumagaan ang sitwasyon na ating kinakaharap, kapag ang ating mga asawang lalaki ay pareho ng ating pinaniniwalaan. Kaya kung ang inyong mga asawang lalaki at ang inyong mga asawang lalaki, kung kayo ay mga asawang babae at ang mga asawang lalaki ninyo ay mga Kristiyano, devoted Christians,
isa kayo sa mga pinagpapala na mga babae. You are blessed, woman. Dahil unang-una, mga ka-Team Jesus, talagang malaking struggle sa isang babae ang paniniwala. No, ang paniniwala ang napakalaking struggle ng babae. Kasi hindi tayo makapagpapatuloy at hindi magiging smooth, hindi magiging maayos ang lahat, matagumpay, kapag mayroong isa na nag-o-oppose sa'yo sa iyong gustong gawin para sa Diyos. Kung ang iyong asawang lalaki ay hindi nagbibigay sa iyo ng consent, hindi nagbibigay sa iyo ng authority, bakit mo gagawin yan? Lalong-lalo na ang tithing. No? Lalong-lalo na ang tithing. How much more kung ikaw ay gagamitin ng Diyos para kagaya nito ngayon, mag-share sa Word of God, mag-Bible study, ikaw ang mag-lead ng Bible study. Paano mo matagumpayan ang sitwasyon na yan, ang katawagan na yan, kung ang iyong asawa ay hindi nagbigay sa iyo ng consent at hindi siya, yung asawa kasi natin mga ka-Team Jesus, once na tayo ay ginagamit ng Diyos, kagaya ko halimbawa, no? Si Tito Brian ay siya ang aking prayer warrior. Habang ginagawa ko ito, ay pinagdadasal niya ako na ang Holy Spirit ang aking maging gabay, na ako ay maging mapagkumbaba, na kahit na sa anumang katalinuhan, anumang kagalingan, anumang pag-aaral, anumang edukasyon, ang aking narating ay hindi yun ang aking iisipin sa tuwing ako'y haharap sa inyo. Kundi ang iisipin ko ay ako ay isang alipin lamang at hindi nanggagaling sa akin ang aking mga pinagsasabi, kundi ito ay nanggagaling sa banal na Espiritu at ako ay boses lamang. So sila ang nagsusuporta sa atin. Go, go, go. Kaya mo yan. I am praying for you. I am here to support you. Yun ang ating mga asawa. E paano kung ang iyong asawang lalaki ay hindi naman sumusuporta sa iyo? Paano kung ang iyong asawang babae, kung ikaw ay lalaki, at ang iyong asawang babae ay iba naman ang kanyang pinaniniwalaan at hindi siya sumusuporta sa iyo? Ang gulo ng mundo. Ang gulo ng mundo. Sinakita ninyo itong kung bakit ang babae ay nagtatakip ng ulo kapag sumasamba. Kaya nga, kung sumasamba tayo, kung nananalangin tayo, kung pumupunta tayo sa church, kasama natin yung ating mga asawa. Kasi sila nga ang ating otoridad. Hindi tayo mabuo kung wala yung mga asawa nating lalaki. So nakita ninyo yung authority na ibinigay ng Diyos mula sa Diyos Ama. Ang authority ay ibinigay niya kay Panginoong Jesucristo. Kasi sabi niya, behold, this is my son, whom I am pleased. Diniklara niya si Ginoong Jesucristo, noong si Ginoong Jesucristo ay nagpabaptismo sa tubig. Kaya nga, kailangan natin ang baptismo sa tubig. Kasi yun ay public declaration natin. Behold, this is my son, whom I am pleased. No? So mula sa Panginoong Diyos Ama, ang otoridad ay ibinigay niya kay Panginoong Jesucristo. At ang otoridad ni Panginoong Jesucristo ay ibinigay doon sa mga lalaki sapagkat sila ang unang nilikha ng Diyos, si Adan. At ang authority na yan ay ang authority ng mga lalaki ay ibinigay naman ng mga babae doon sa kanilang mga anak. Ganon ang structure ng Kristyanismo. So kung tayo, halimbawa ako, nangangaral, ginagamit ng Diyos, ito ang aking katawagan, kailangan ko ang suporta ng aking asawang lalaki.
kailangan ko ang kanyang consent, ang pagbigay niya sa akin ng authority to go ahead and do it. Kaya nagawa ko ito. So, hindi ako kahiya-hiya sa harap ng Diyos at sa harap ninyo sapagkat hindi ko ginawa ito ng sa aking sariling kagustuhan. May desire ako, may plano ako, may pangarap akong gawin ito, subalit kailangan ko ang authority ng isang lalaki na I can do it. So, hindi sa sarili nating otoridad na tayo, mga babae, ay ginagawa natin ito. Mayroong nagbigay sa atin ng consent nang sa ganoon ay magawa natin ang katawagan na ibinigay ng Diyos Ama sa atin. So, nirirespeto natin, kaya nga sa Team Jesus, hindi si Tita Vitz ang ating sabihin natin ang head natin, no. Ang head natin ay si Kristo at ang authority ni Kristo ay binigay doon kay Tito Brian. Kaya pagdating sa mga desisyon sa Team Jesus, anong gagawin nito? Kinakausap ko si Tito Brian, mahal ko, ganito ang ano sa Team Jesus, ganito, gano'n. Anong desisyon natin? Anong desisyon mo? Pagdasal natin. Okay? So, kasama si Tito Brian. Siya ang representative ni Panginoong Jesucristo sa Team Jesus. So, nandoon ang lalaki na nagbibigay sa atin ng otoridad. Kasama sa pagdidesisyon, ito ang ano sa Team Jesus, sa buwan ng, yan, Sharon, salamat Sharon sa iyong pagbibigay ng, nandoon na binigay na ni Sharon yung love gift sa month of February. Yun lang muna Sharon, ang ibigay natin, no, the Lord willing, ay bukas, Biyernes siguro, Biyernes ng umaga ay makuha na niyan, the Lord willing siya. So, kasama sa pagdidesisyon natin ang ating mga asawa. Hindi tayo nagdidesisyon sa sarili natin kasi nasa ilalim tayo ng otoridad ng lalaki. Nasa ilalim tayo. So, salamat Sharon. So, yung ano na yan, kung magkano man yan, sinasabi ko yun kay Tito Brian, mahal ko, ito yung love gift sa buwan ng February sa Team Jesus. Ito yung mga ganito, yung paglalaro namin, yung mga ang Holy Spirit nagsabi sa akin na pumili ka diyan ng mga reflection ng mga ganyan at bigyan mo sila ng love gift na ganyan. Ang sinasabi ni Tito Brian, okay, go ahead. Ikaw naman ang nakakaalam sa sa finances ng company. Alam mo naman kung ano ang mechanic sa finances ng company. Go ahead. So binigyan ako ng otoridad ni Tito Brian bilang head ng company na gawin mo ito as the Holy Spirit leads you. So, to God be the glory. So, ganun lang ba? Ganun mga ka-Team Jesus. Kung tayo ay mga asawang babae, intindihin natin ang ating papel na ginagampanan sa sabihin natin sa pangalagad ba nato kay Kristo ba? Sa ating pagsisilbi kay Panginoong Hesukristo. Hindi tayo nagsisilbi na tayo-tayo lang nagdidesisyon. Kailangan natin ang otoridad, ang consent ng ating mga asawa. Na ito ang plano ng Diyos, ito ang conviction ng Holy Spirit sa akin. Ano ang masasabi mo dito? Suportahan mo ba ako nito? Ganito, ganyan. Yun, kailangan natin yun. No? Hindi tayo gumagalaw sa sarili lamang nating desisyon. Kasi tayo ay nasa ang umbrella natin, si Jesus Christ, ang Father, ang Mother, ang children, ganun yun. So, huwag nating kunan ng karapatan ang ating mga asawang lalaki sa ating mga desisyon.
Dapat sila ang unang ang number one na nagpe-pray sa atin sa ating mga katawagan, at hindi sila ang number one na nag-uupos sa ating mga ginagawa kung ano yung ayaw nilang gawin mo yan. Ayaw nilang gawin mo to. So kung ayaw ng asawa mo, hindi mo mapilit 'yun. Kaya nga mahirap 'yun, mga ka-Team Jesus. Mahirap 'yun. You cannot work, you cannot serve the Lord without your husband's authority to give you the consent. Go ahead and do it. Hindi tayo pwede niyan. No? Kailangan natin ang authority ng ating mga asawang lalaki. Hindi tayo ang magdidesisyon, kundi sila, lalo na sa mga major na mga bagay ng ating pamilya, lalo na sa mga desisyon natin sa ating pamilya, sa desisyon ninyong magsilbi sa Panginoon. Hindi pwedeng tayo-tayo lang magdesisyon. Ang mga asawang babae ay napasakop sa asawang lalaki. Sa makatuwid, kailangan natin ang otoridad ng asawang lalaki kung ikaw ay asawang babae. At kung ikaw naman ay asawang lalaki, ipagdasal mo ang iyong asawang babae na siya ay susuporta sa iyo, sa iyong mga pangako, sa iyong mga desire para sa Diyos, para magsilbi sa Diyos, na hindi lamang ikaw, kundi pati siya, sabay kayong magsilbi sa Diyos as one body in Christ. Huh? Kaya kayong mga single ladies, nako, maghunos dili kayo. Matuto kayo sa mga pagkakamali namin, sa mga may asawa na ngayon na nag-i-struggle dahil nga hindi sila pareho ng kanilang pinaniniwalaan. Pero kahit tayo nag-i-struggle, mga ka-Team Jesus, di ba sinabi na sa salita ng Diyos, walang mga pagsubok na ibinigay ng Diyos na hindi natin kayang harapin yon at lampasan, pagtagumpayan. Ang kailangan lang natin ay ang magsubsob tayo sa presensya ng Diyos. Kung ang struggle natin ay ang pagpasakop sa ating mga asawa, kung ikaw ay asawang babae, at ang struggle mo ay ang pagpapasakop mo sa iyong asawang lalaki, i-rebuke mo yung pride mo in the name of Jesus. Sapagkat hindi magiging mapayapa, hindi magiging tahimik ang inyong mga buhay, mag-asawa, kung ikaw mismo na asawang babae, alam mo ang iyong otoridad, alam mo ang iyong limitasyon bilang asawang babae. Kaya dapat isuko mo ang sarili mo sa asawa mong lalaki. At kung ang asawang lalaki ay hindi naman Kristiyano, iba ang kanyang pinaniniwalaan, harapin mo ang pagsubok na yan. Ipagdasal mo ang asawa mo, no? Isuko mo siya sa harap ng Diyos, mag-prayer and fasting ka, isacrifice mo ang iyong flesh upang baguhin ng Diyos ang iyong asawang lalaki. Kahit nga si Tito Bryant ay Kristiyano na eh. Baptist siya, pero ako Pentecostal, kaya Kristiyano na nga kaming dalawa, magkaiba pa nga rin ang aming pinaniniwalaan eh. Paano pa kung hindi? Nag-struggle nga rin ako sa paniniwala nga lang naming dalawa. Paano kami magsimba, ganyan, ganun. Paano kung hindi? Paano kung hindi pa nga pareho kayo ng pinaniniwalaan?
No? So, kailangan nating isakripisyo, kagaya ko dati. Isang taon kami dito, within the year, ang sabi ng Holy Spirit, sabi ko nag-struggle, di ba? Kinuwento ako na sa inyo yan. Pero ang sabi ng Holy Spirit, you pray and fast. Mag-fasting ka na hindi alam ng asawa mo na ginagawa mo yun. Pero ang fasting na yan, ang prayer and fasting na yan, ay ginagawa mo para sa Kanya. Para sa Kanya. So kung ang mga asawang lalaki naman, ang struggle ninyo, ay ang inyong mga asawang babae na hindi sumusunod sa inyong otoridad at hindi nirirespeto ang otoridad ninyo, ganon din gawin nyo. Mag-prayer and fasting kayo. Nang sa ganoon, no? Ay baguhin ng Diyos ang iyong asawang babae at sa halip na siya ay mag-oppose, mga nega ang tawag no, mga nega. So kapag may negative spirit, mga ka-Team Jesus, hindi buo ang ating pagsisilbi sa Diyos dahil nga mayroong negative. Sa halip na we will be one, kasi nga mag-asawa kayo, isa lang kayo. Isa lang desisyon ninyo. Si Kristo ang nasa kalagitnaan ng inyong relasyon. Kung may nega, kung may masamang espiritu, dahil hindi naman kayo magkapareho ng espiritu, yun ang problema doon. Doon nagsisimula ang hirap, ang struggle talaga. Kaya napakabuti ng Diyos na ako man ay nakaranas ng ganong struggle sa aking kabataan. Pero napakabuti ng Diyos at the Lord restored me mula sa aking kasalanan. He completed me. He fulfilled my dream, my desire. Napagsilbihan siya. Na gamitin niya ang aking bibig, gamitin niya ang katalinuhan, ang kaalaman na binigay niya sa akin upang siya ang mapurihan, upang maikalat sa sanlibutan ang kanyang kabutihan, ang kanyang mga salita, ang kanyang mga aral. To God be the glory. No? Dito ako masaya. Alam ni Tito Brian yan. Hindi ko hinahangad na fellowship sa mga kaibigan, pupunta doon sa mga kung saan-saan, mga nightclubs, mga kung ano, dahil ay ang lungkot ng buhay, ay ang boring ng buhay, no. Alam ni Tito Brian, dito ako masaya. Ito ang aking kasiyahan. Ang sundin ang kalooban ng Diyos. Kaya ako ay pinagpapala. I'm so blessed. The Lord fulfilled my dream, my desire, na ang pagsilbihan siya. Oh, hallelujah. So kung kayo man ay may mga desire, kung kayo man ay tinawag ng Diyos Ama, may katawagan kayo. Unang-una din nating katawagan bilang mga asawang babae ay magpasakop tayo sa ating mga asawang lalaki. Ipagdasal natin sila. Suportahan natin sila. Ito namang mga asawang lalaki, unang-una rin ninyong katawagan ay ang mahalin ang inyong asawa, ang babae. Suportahan din sila, ipagdasal din sila. Ganun yun dapat. Bago natin magawa ang ating mga katawagan, bago natin makumpleto, masunod ang katawagan ng Diyos, kailangan muna nating masunod ang katawagan niya sa atin doon sa ating mga asawang lalaki. Ang mga asawang lalaki doon naman sa mga asawang babae. At kung magkasundo kayo, nagsuportahan kayo sa isa't isa, yan na yung tamang pagkakataon. Okay, go ahead. Sundin mo ang kalooban ng Diyos. Sundin mo ang kanyang katawagan sa buhay mo. So hindi ka pwedeng magsilbi sa Diyos, mga ka-Team Jesus,
na hindi kasama ang asawa mong lalaki. Hindi ka rin pwedeng magsilbi sa Diyos, asawang lalaki, kung hindi mo kasama ang iyong asawang babae. Kailangan mag-isa kayo. Kailangan sabay kayo. You are one in serving the Lord. Kaya kayo dyan, mga babaeng single ladies, single gentlemen, be careful sa mga lalaking dumadaan sa buhay nyo, sa mga admirers ninyo, kung akala ninyo ay sila na ang pinipitik ng mga puso ninyo. Hindi yon. Hindi yon ayon sa pinipitik ng mga puso ninyo, kundi ayon sa conviction ng Holy Spirit. Holy Spirit, gusto kong pagsilbihan ka. Gusto kong pagsilbihan ang Diyos, si Panginoong Jesucristo. Magpadala ka sa akin ng babae. No? Ng babae, kung ikaw man ay lalaki, kagaya kay Tito Brian, ang dasal niya, Lord Jesus, bigyan mo ako ng babae na Kristiyano na susuporta sa akin sa ministry. Gusto kong pagsilbihan ka. Gusto kong ganito sa iyo. So pagdalhan mo ako ng babae, bigyan mo ako ng asawang babae na susuporta sa akin sa mga desire ko na pagsilbihan ka. To be the leader. Ako naman, Lord, tulungan mo ako, Lord. Gusto kong pagsilbihan ka, Lord. Kung mamarapatin mo na mag-asawa ako muli, bigyan mo ako ng lalaki, Lord, na susuporta sa akin sa anumang pangarap ko na pagsilbihan ka. Na magturo ako ng iyong mga salita. Na I become a teacher of the law. Magturo ako ng iyong mga salita. Nang sa ganoon ay maraming makakarinig, maraming makakaalam, maraming matuto sa iyong mga salita, Lord Jesus. At kung ang ating mga dasal, kung ang ating mga prayers ay para sa kapurihan ng Diyos, mga ka-Team Jesus, gagawin niya yun. Mangyayari yun. Ayon sa kanyang tamang panahon, for God makes all things beautiful in His time. Ayon sa tamang panahon ng Diyos. Hallelujah. So yung aking pangarap, yung aking dream, ano kaya ang dream? Ano ba ang dream mo? Ang dream ko pa, magkaroon ng malaking bahay, yumaman, sumakay ng mga ganyan. Hindi yun ang aking dream. Ang aking pangarap ay magamit ang buhay ko, magamit ako, I am a teacher, magamit ako bilang tagapagturo sa salita ng Diyos. Nang aking ituturo ay hindi tungkol sa mga research, mga strategies, methods. Ang aking ituturo ay ang salita ng Diyos. Hallelujah! Ito ang aking katawagan. Ito ang aking kasayahan, ang aking kaligayahan. Nasa araw-araw ako'y gumigising, excited ako, sapagkat ano na naman kaya ang mensaheng ibibigay sa amin ng Banal na Espiritu ngayon. So ngayon, iba naman ang mensaheng ibinigay ng Banal na Espiritu. Ang otoridad natin kung bakit tayo nagagampanan natin ang ating mga katawagan, ang katawagan ni Panginoong Jesucristo sa mga buhay natin. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Kung sino man sa inyo ang mga nag-struggle ngayon, dahil sa kanilang mga asawang lalaki, dahil sa kanilang mga asawang babae, dahil sa inyong mga nobya, dahil sa inyong mga nobyo, isuko natin sa Diyos lahat yan. Kasi ang Diyos, no? Si Panginoong Jesucristo, alam niya ang future eh. Alam niya ang mangyayari in the future. Ako ba, iniisip ko ba, nai-imagine ko ba yung sarili ko na nandito na ngayon sa inyo, nakaharap, nagbabahagi sa salita ng Diyos? Na-imagine ko ba yung sarili ko na ganito? No. Not in my wildest dream. Hindi ko na-imagine, hindi ko naisip
No? Na ganito na ako ngayon, ganito na ako yun, nagbabahagi na ako sa salita ng Diyos, humaharap ako sa live coverage, humaharap ako, at ito ay maaring makita ng buong sanlibutan. Hallelujah! No limit, no? To God be the glory. Hindi ko iniisip yun. Ang iniisip ko lang, Lord, gusto kong mangaral na ang pangangaral ko ay yung salita mo, kasi itong secular na pangangaral ko, wala ito walang halaga ang lahat ng ito kung ang mga bata natuto nga sa salita, natuto nga sa kaalaman tungkol sa ganito, tungkol sa ganyan. Pero wala naman silang relasyon kay Panginoong sa Kristo, wala naman silang personal relationship kay Christ. Ano halaga ng mga kaalaman na yan, Lord? It's vanity. Vanity. So hindi ko akalain na dalhin ako ng Diyos dito. Pero ninyo yan, sa simpleng pangarap lang. Kasi hindi lahat tayo pwedeng humarap sa kamera. Hindi lahat ay tinawag ng Diyos sa ganitong paraan. No? Tanging ang Diyos lang ang nakakaalam sa mangyayari in the future. Kaya ang atin ay sundin natin ang kanyang kalooban. Magpasakop tayo sa kanya. Kung ikaw ay babae, asawang babae, at ang iyong struggle ay ang pagpapasakop sa asawa mong lalaki, i-rebuke mo yung pride na yan, mga ka-Team Jesus. At hayaan mong ang banal na espiritu, ang humility, no? Ang nasa puso mo na ipasakop mo yung sarili mo sa husband mo. At hindi ka magdidesisyon sa sarili mong kagalingan. Kundi magdesisyon ka ayon sa plano ng Diyos at doon sa asawa mong lalaki. Ikaw naman asawang lalaki, problema mo asawa mong babae, di mahalin mo siya, ipagdasal mo siya, mahalin mo siya kagaya ng pagmamahal ng Hesus Kristo sa kanya, para makita niya ang pagkakaiba at matuto siya, susunod siya sa iyo, dahil ipinakita mo ang pagiging lalaki na mahal mo ang Diyos. No? Kaya kayo dyan, ipagdasal ninyo yung mga desire nyo, mga lalaki na gusto ninyo, yung magiging asawa ninyo, na hindi sila maging hadlang sa katawagan mo kay Panginoong Kristo. No? Hallelujah! Praise the Lord! Salamat, Lord, sa iyong kabutihan. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit, at ikaw na naman ang nangusap sa amin. Purihin ka, Diyos Ama, sa pangalan ni Jesus. Holy Spirit, maraming salamat po sa pagbukas mo sa aming mga isipan. Maraming salamat sa pagbukas mo sa aming mga puso upang maintindihan namin ang mensaheng nais mong iparating, ang otoridad, kung saan ang gagaling ang otoridad ng mga babae, saan ang gagaling ang otoridad ng mga lalaki, saan ang gagaling ang otoridad ni Panginoong Kristo. Father God, nakikita mo po ang aming mga struggles sa sitwasyon namin ngayon. Lord, you are the God, the great I am. Nothing is impossible with you. Tulungan mo kami sa aming mga hinaharap ngayon, Lord. Maging struggle namin sa aming mga asawang lalaki, kaya sa asawang babae, Father God. Nothing is impossible with you in the name of Jesus. Alam mo ang mangyayari in the future. Andito kami nagpapakumbaba sa tuno ng iyong kaawaan. Isinusuko namin sa iyo ang lahat ng aming mga struggles, ang lahat ng aming mga ligalig. Hayaan mong ang iyong kapayapaan ang aming mararanasan. That you are in control of everything. Andito ang aming mga katawan. Gamitin mo para sa iyong kapurihan, Diyos Ama. Hallelujah. Ano man ang mga struggles ng mga nandito, Lord, mga kaanakan mo, Lord. Give them the peace. Give them the hope. Na you make all things beautiful in your time. Maraming salamat po. Thank you for answering our prayers. Thank you for granting the desire of your hearts, of our hearts. Hallelujah.
Oh, hallelujah. We praise you, Father. We glorify you, Lord Jesus. Pagpapalain mo ang lahat ng mga nandito nakikinig sa mga salita. Nang siksik-liglig, umaapaw naman ang kanilang mga prayer request, let it come to pass. For your purpose and your glory, Lord. Maraming salamat po, Lord, sa katagumpayan ng iyong Bible study. To you be all the glory and honor, Father. We give you back all the glory and honor, for you are good at all times. Hallelujah. In Jesus' name. Amen! Woohoo! Praise the name of the Lord. Ayan, mga ka-Team Jesus. So, natuto naman tayo sa salita ng Diyos. Kaya kung ano man ang mensaheng ipinarating ng banal na Espiritu sa bawat isa, sa isa't isa, sundin natin yun para sa kapurihan ng Diyos Ama. Okay, hanggang sa muli. Jesus loves us. Bye-bye.